Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Vet Clinic. Si Janice ay isang animal lover, cosplayer at veterinaryo. Dahil sa pagmamahal niya sa mga hayop ay naging propesyon niya na din ang mag-alaga at manggamot sa mga ito. Isang beses, isang customer niya ang pinapacheck up ang alaga niyang kuting. Habang busy siya sa ibang pasyente niya ay pinaghintay niya na lang muna ang pasyente sa isang kwarto pa. Habang naghihintay sila, ito ang nangyari. Pahimas-himas pa ang owner sa alaga niyang kuting habang nakatingin sa cellphone niya. Na-interrupt ito sa ginagawa niya nang bigla na lang bumukas ang drawer sa mismong harapan niya. Napatingin na lang ito sa pinto habang naghihintay kay Janice at tila hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Pasulyap-sulyap siya sa drawer at pilit tinatago ang kanyang kaba. Pagpasok ni Janice sa kwarto ay agad niyang itinuro ang bumukas na drawer. Walang spring ang drawer at kailangang hatakin ito para magbukas. Luckily, this is the only one time na may kakaibang nangyari sa clinic nila. Pero ano sa tingin niyo ang nagbukas nito? Maaari nga kayang may espiritu sa clinic nila? Ikaw na ang magpasya. Unfalsifiable. Ang salitang unfalsifiable ay isang termino na ginagamit para sa mga bagay na nangyari na hindi ma-debunk. Si Laguna Ghost Hunter ay isa nating kababayan na nagpupunta sa iba't ibang lugar para maghanap ng pruweba ng mga supernatural stuff. Ang maganda sa kanya ay hindi siya basta-basta naniniwala sa mga nakikita o naririnig niya habang nag-iimbestiga. Kung maaari ay bibigyan niya ng paliwanag ang mga naganap. Uy, kumalampag yung hangin. Seriously? Debunk na. Legit? Teka lang ha. Pwede. Hindi. Kahit yung pintuan ako malampag. Dito. Possible na. May kumalampag. Okay, debunked. May kumalampag din eh. May posible yung hangin. 99% hangin kasi yung kumalampag na yun. Bukas yung bintana However, sa isang school exploration, may nangyari na hirap siyang bigyan ng logical explanation. Panoorin. May bukas. May bukas na classroom. Uy, may yan? May speaker. What the? Nagbukas yung speaker sa sa loob ng classroom dito. Naka-open ba Bluetooth ko? Isa sa 2.3k viewers natin. Naka-padlock naman. Naka-padlock naman. So, walang tao. Angas. Holy moly. Yan gusto ko. Binuksan. Wala naman naka-padlock ko. Nasa 4th floor tayo. Ayan. Lobat yung siguro lobat. Please charge yata, sabi. Napaka-coincidence naman na kung ba't hindi tumunog kanina nasa tayo, baba. Naka-padlock guys Angas. Naka-padlock. Tsaka yung caretaker nandun sa sa unahan yung caretaker dito. Habang nasa ika-4 na palapag siya ng paaralan,
Katakatakang bigla na lang bumukas ang Bluetooth speaker sa loob ng mag-isa sa mga classrooms. Nang hanapin niya ang pinanggalingan ng tunog, makikita mong nakapadlock ang pinto ng classroom na to. Kung familiar ka sa Bluetooth speaker, tutunog lang ito ng ganon once na i-turn on mo ang speaker mismo. Kailangan mong pihitin o pindutin ang power button nito para magbukas. Sa case niya, nagbukas na lang ito ng kusa kahit walang tao sa loob ng classroom na yon, lalo na at nakapadlock pa ang pinto nito. Ang sabi nga niya, nahirapan siyang i-debunk ang pagbukas ng speaker sa classroom nung dumaan siya. Kung ganon, meron kayang multo sa loob ng silid na yon na gusto siyang i-entertain nang makita siya nito kaya binuksan nito ang speaker? Coincidence lang ba ang nangyari sa pag-turn on nito sa pagdaan niya? O maaaring may ibang paliwanag pa sa nangyari? Close for renovation. Ang videong ito ay nanggaling sa account ni Luis at nangyari ito habang nasa trabaho siya. Siya ay isang construction worker at nabigyan ng company nila ng malaking kontrata para ayusin ang residential building na to. Habang inaayos nila ang mga dapat gawin sa gusali, pansamantalang isinira ang buong building sa mga guest at maging tenants nito. Nang minsan, nauna siya sa site ng mag-isa. Pagpanik niya sa ginagawa nilang palapag, ito ang nakita niya. Ya me dio miedo estar aquí. Pero ni modo, vámonos. Ay, no. Ay, no! Paglabas niya sa elevator, isang bata ang bumulaga sa kanya nang makita niyang mag-isa ito sa palapag na pinuntahan niya. Tahimik lang na nakatingin ang bata sa kanya at iba ang tingin nito sa kanya. Ang pinagtataka niya, nang i-check niya kung may ibang tao na sa gusali, wala naman daw, sabi ng mga kasamahan niya. Pinakita pa niya na bakante ang buong parking lot sa gusali, kaya imposible na may ibang tao doon, lalo na ang bata na mag-isa. Bukod doon, pagsakay niya sa elevator, matapos niyang sabihin ang I know, maririnig mo din ang isang boses na tila ginaya siya. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no! Matinig ang boses nito at tila minamak siya ng boses sa panggagaya sa sinabi niya. Nagkataon lang kaya na naligaw ang bata ng oras na yon at napunta sa loob ng gusali nang makita niya to? Maraming nagkomento sa kanya bakit hindi niya tinanong o tinulungan man lang ang bata. Pero ayon sa kanya, nauna ang takot niya dahil alam niyang wala naman talagang dapat na ibang tao sa loob ng gusali noon, kung hindi ang mga trabahador lang. Pero ano sa tingin niyo? Bata lang ba to na dapat tinulungan niya o nilalang na nagdi-disguise bilang inosenteng bata? Ikaw na ang magpasya. Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano? Kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Look up. Ang short video na mapapanood nyo ay pinost ni Yio sa kanyang account. Siya ay madalas mag-post ng mga random stuff pero mostly dito ay about sa Roblox game niya. Wala siyang pinopost na kahit ano dito tungkol sa paranormal pero isang beses nakatanggap siya ng message sa kapatid niya. Ang sabi nito, may something daw sa kwarto niya. Noong una ay hindi pa pinaniwalaan ni Yio ang kapatid niya. Ngunit nang magpadala ito ng video, talagang nabahala at kinilabutan siya sa napanood niya. Nakita mo ba yun? Tignang mabuti ang itaas ng video sa likod ng mataas na pader.
Makikita mo ang isang mukha na nakasilip sa kanya. Tahimik itong nakamasid at maya-maya pa, makikita mo ang paglabas ng kamay nito at doon na nakat ang video. Sa height kung saan nakasilip ang figura, either na sobrang tangkad nito o di kaya ay nakalutang ang nilalang na nakita niya. Ang isa pang pwedeng paliwanag dito ay maaari kayang may stalker ang kapatid niya at nakapasok ito sa bahay nila. Matapos nga daw niyang mapanood ang videong pinadala ng kapatid niya, ay agad niyang tinawagan ito at okay naman ang kapatid niya. Nananatili pa ding palaisipan sa kanila kung sino o ano ang navideohan ng kapatid niya. Multo man o tao ito, sadyang nakakabahala ang nangyari. 3 a.m. Ang pamilyang ito sa Mexico ay masayang nagkasama-samang muli at naisipan nilang mag-record ng mga TikTok dance videos. Kahit late na at alas 3 na ng madaling araw yon ay patuloy pa din sila sa pagve-video at patuloy pa din sila sa pag-iingay. Ang ginawa nilang video nung gabi na yon ay umabot ng 8 parts nang i-post nila ito sa social media. Ngunit may isang parte sa video ang kakaiba na nakuna nila. Habang nagsasayaw ang batang babae, tignang mabuti ang nasa loob ng kwarto sa kaliwa. Empieza rin na yan. Vamos, Tilín. Ah, Tilín. Bago pa siya magsimulang magsayaw, makikita mo na ang itim na anino ang andon. Sa una, tila anino lang ito sa madilim na kwarto. Ngunit maya-maya pa, makikita mo itong naglakad pa kaliwa. Ang mas nakakagulat sa nangyari, sa paggalaw nito, wala kang makikitang hugis nito. Para lang itong dark slime na gumagapang sa loob ng kwarto. Mabagal lang ang kilos nito. As it move, nag-iiba-iba din ang hugis nito. Ito ba ay isang dark entity na naingayan at naistorbo na sa ginagawa nila kaya napagpasyahan na nitong bisitahin sila? May nakita ka na bang ganito na itim lang at hindi din hugis tao? O maaaring kasamahan lang nila ito na nakataklob sa itim na kumot at tila gumagawa lang ng elaborate hoax? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.